ug dinhi ning atong tulumanon. Inyong masayran ang kamaturan. Kay sa kamaturan. Okay, mayong adlaw kanyong tanan. Ano usab kita nga itong programa kayo sabay kamatuoran. So ano na nasab kami idalit kaninyo nga mga kamatuoran in itong programa. Kayo sabay kamatuoran. Kabani kami so sa pila ka mga takna ato kining sugdan sa buong nga pag-ampo sa kanang samahan sa anak ng Espiritu Santo. Amen. Nagitong amahan naniya kami karon sa programa kayo sabay kamatuoran. Ining tagna karon Ginoo among ipabati karon sa mga katawhan nga nangita sa kamatuoran busa ipadala karon mo balang espiritu aron sa pagdasig kanamo o sa pagtudlo paglamdag aron pagpahibalos kamatuoran sa katawhan dinhi sa social media. Kini tanan Ginoo among iampo gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Sa ngalan samahan sa anak ng Espiritu Santo. Amen. Okay, Sister Ellen, sa di pa tayo maghisgot, panibaya sa imong mga kaigalaan? Shout out sa tanan akong mga sa akong mga pamilya diha. Shout out sa Gindolman, sa Tongko family. Labi na sa akong nanay, tatay, si Tatay Angelo, Tongko, Elsa Tongko, Annalyn, Annabel, Elizabeth, Angelo, Erika Joy, hello, shout out mo. Paminaw mo dire. Share niya itong video. I-share niya mong video ha. Yeah, shout out sa to ang mga dito kalibutan nga to ang mga igsuon nga nagpaluyo nitong programa gikan pas pagsugod niini. Sila si Reverend Father Darwin Gano, to ang pinangga nga pari. Shout out demo dire. Og labi ni Christopher Barquilia diya sa Switzerland. Og si Bro Renji Lakbayo, Australia. Bro Renji, no. Og si Bro Policarpio Junior Mortijo sa Australia. Shout out sa taga Australia. Og labi na usab ni Mama Regina Telcorin na nasa Pilipinas. Murag 2 araw siya sa mga Arabia. O labi na si Ma'am Mirijoy si Gary, kumusta diya sa Davao, Ma'am? Si Bro Nido Castro diya sa Tagbilaran, no? 2 araw sa gawa sa naso siya. Abot na nga ni Oli. Parang pista, marang muli, totoo pista, Mayo sa Tagbilaran. Okay, yan. Mabista niya may dito sa inyo ha, Bro, dito sa inyo ha, sa Tagbilaran, kung Mayo uno, pista, o labi na ni Ma'am Edita Quixote sa Pampanga. Kumusta ang taga Pampanga? Tanan nga mga ka-Quixote diya sa Pampanga. Si Ma'am Edita Maestrado Tagarot Amisola diya sa Tagbilaran City. Shout out sa tong tanan nga mga city, mga kaparentihan nga tanan. Shout out niyo tanan. Palihog ko og share ang atong video. Og panalitan gani og naay mga ads, ayaw ninyo i-skip kay aron makatabang mo sa atong programa kay usabay kamatuoran kay nagbayad mo na sila na to time. So iyawat na lang mabayaran po tanin nga to ang gihimong programa. Katabang-tabang aron patuyang tanin nga to ang programa sa to ang studio. Mapokus tanin nga to ang programa mga higala. So, salamat kayo sa inyong pagtabang, pag-share o pag-comment, like, subscribe sa ito ang YouTube channel. Kaya, Sister Lilith, asa may itong iskutan ka rin? Ang atong pag-iskutan karon kung ang kasaysayan sa Catholic Faith Defenders o kanus akini nagsugod. Kasaysayan sa Catholic Faith Defenders. So, kailangan na ba kayo mga CFD sa atong nasod sa Pilipinas alang sa mga wapamasayod among ihatag karong adlaw ang kasaysayan sa CFD kung unsa may tinuod nga kanang gigikanan ba sa maong kapunungan kay una ba siya kuan kananay basihanan sa Biblia. Di ba, sister? So, mabasa ito sa Biblia, kung atong basihan sa Biblia mga higala,
doon na usa may trabaho buluhaton sa Catholic Faith Defenders. Ang iyang trabaho mamangin ang pagdepensa sa pagtuo. Kaya na may muatake sa ato ang gituuhan mo na nga ato ni siyang depensahan. So kaysa may unang may depensa o murag naging istokada ba, kamatuoran versus kamatuoran, kamatuoran versus dili kamatuoran, Bible to Bible, scripture to scripture. Nahitabo man guni diha sa unang-una na nasa Biblia bitaw sister. Yun niya sa kung imong tanawon dito sa Mateo Kapitulo 4. Sa panahon bitaw nga si Jesus gitintal ni Satanas, ako na i-explain, puno sila ninggamit og mga kasulatan. So ako lang siya kanang isa-isa din nga sa pagtintal ni Jesus, si Jesucristo may gamit og kasulatan. Ingon diri ang kasulatan nagingon. Unya ang yawa pod ningon nagingon usab ang kasulatan. So verse to verse na ang pahayagay sumala diri sa maong bersikulo. Ana na the Bible sa una. Kuan anay mga scriptures, mga libro lang pero wala pa Bible. O kanang mga scroll lang by scroll. So libro kay taron kanang nay kang Isaias, libro Isaias, Joel, Propeta Amos, inana lang pero wa pa gyud maingon ani ba forma. Ma-arrange na gyud. Dili pa arrange siya na forma gyung libro. Muna nga ngano man na tungod kay doon na may kaliwat ni Satanas nga nagkalayon po sa iyahang baruganan ang pag-uyon diha sa bakak. Ana po dahil gisugwang yawa. O doon na yung mga gingon sa tungino nga kamo kaliwat sa bitin o kaliwat sa yawa. Dili nga giskuan. Muna nga kaliwat po sa Ginoo ni Jesucristo kinahanglan nga modepinsa kay doon na may mga kaliwat sa bitin nga moatake nato. Nade kaliwat sa yawa. Nade pataw-taw ra yawa di. Mga tao nga nagikalayon sa bakak ba. Mo na yawa di. Mo na buti pasabot. Muna nga kini mga tawhana nagsangyaw po na sila tungod sa kasina. Pasahan ko sister diya sa Pilipos 1:15-16. Hinoon, bibilang kanila nagsangyaw kang Kristo tungod sa kasina ug pag-indigay apan ang uban nagsangyaw kaniya sa maayong kabubuton. Ang uban nagsangyaw sa maayong kabubuton pero ang uban nagsangyaw sa pag-indigay. So muna nga lahi-lahi ang tumong o intensyon sa pagsangyaw sa pulong sa Ginoo. Kini mga tao nga nagsangyaw tungod sa kasina, ang trabaho ani tukumo kay kasina man ang ilahang tumong, magsige ning pangatake si pagdaot para mas mahumot ang ilahang kanang kaugalingon. Mula nga tungod ini daghan man jud kayong namiya sa pagtuong Katoliko sumala sa sulti ni Kristo diya sa Mateo 24:30 bagong basa kay daan naman yung kananay ingon sa Ginoo nga sa umabot nga mga panahon daghan jud ang mobiya sa pagtuong Katoliko. Ug daghan unya ni adtong panahona ang mobiya sa ilang pagtuo, magbudiay ug magdumtanay sila. Daghan sa to, daghan ang mobiya. Natong panahon na daghan ang mobiya sa ilang pagtuo. So daghan kayong mobiya sa simbahan Katoliko kay nangita sa naglaing pagpatutuo. Muna nga gingon ni San Juan diha sa unang Juan 2:18-19 nga kini mga tawhana namiya sila kanato. Mga anak, duol na ang katapusan sa kalibutan. Gisuginlan na kamo nga muanhi ang kaaway ni Kristo. Ug ania na karon ang daghang mga kaaway ni Kristo. Busa, masiguro nato nga duol na gayud ang katapusan. Kining mga tawhana dili tinuod nga sakop sa atong pundok. Busa,
namulag sila kanato. Kung tinuod pang ato silang mga kauban, magpabilin unta sila kanato. Apan namiya sila, aron mailagayod nga sila dili kauban nato. Okay, so ang buti mo sabot nini, nga katong namiya sa simbahan Katoliko, mo ni kitawag og mga anti-Christ, no? Mga nandiyo anti-Christ yun, no? Anti-Christ meaning nagig kuan ba? Kontra or nakig-atbang sa atong Ginoong Jesucristo. Jadi magpuna sila magpailag anti-Christ na. Pakruig na sila. Dili sila mo kung nga sila anti-Christ, kaya may nga sila nga nagtuop kung sila ni Kristo. Magpailag na, paningla. Pero ang tinuod, na anti-Christ sila, nga naman kay si Kristo, na may simbahan nga ilahang ngayang itukod, o niya, nagpundar pamamugla inyong kaugalingon, karapod ingnon nga sila mo ay founder ba. Pero ang tinuod, magpasakop lang tata sa atong Ginoong Jesucristo, kaya naman sa simbahan. Kaya kaning uban kay nakikinding man sa itong Ginoo. Di mas sila gusto inog membro lang, kung di gusto po sila nga leader o founder. So inana Sister Eileen ang nahitabo. Muna nga daghan na kayong namiya. Kini gitawag og mga anti-Christ ning ay namiya. Matud pa diha sa unang Timoteo 4:1-2. So klaro man kayo ni. Nga gitagna na pod, gitagna. 4:2. Unang Timoteo 4:2. Basahan ko no, sister. Ang Espiritu tin-aw nga nag-ingon nga may mga tao nga mamiya sa ilang pagtuo sa umaabot nga panahon. May ilang sundon ang mga bakakong espiritu ug ang pagtulunan sa mga yawa. Nagikan kining mga pagtulun ana sa limbong sa mga taong bakakon. Kansang mga konsensya dili na mubati daw gipasuan o binagang puthaw. Doon ay mga grupo nga mura na ang ilang konsensya o li na bubati ba. Bisag nang sultihan na to nga mao ni ang kamatuoran. Ang kamatuoran himuon pag gid lang baka. Unsa mga tawhana kanang kaybaw ni dinhi sila wa? Kuan na sila na nayo ba na hibaw na aware sila sa kamatuoran, pero kung mo lagi kay doon na may laing hinungdan, bahalag kamatuoran ng inyo basta ari lang dili. Basta kay sudlan ng kiyana. Oo, kay naamay among katuyuan. Pero ako ba gyud nga wala jud na ba no? Ako ba nga napul-an na pagpamakak mo na mubalik mo. Di ka nang naiuban wa jud na kaybaw no? Naiuban nga nahibaw na gyud nga mao ni ang kamatuoran, napiuban wa gyud kay na brinwas ba sa kuan mga pastor. Mo uban mubalhin sila kay nakakwas kamatuoran. Pareha ko na ni Paul Alima, kaya sila aware na gina sila sa una sa ilang pagpanudlo nga naagin sila sa kanang dili yun maayo nga pagpanudlo ba. Diyan ganun na convert na sa Holy Spirit na. Kana gikabig sila sa Holy Spirit nga kanang lay labani ko diri ka kanang imong gasa nga na akong gihatag ikan kanimo ayo nagimita nga tos grupo nga dili ako bisag ning testimony bitaw sila nga ingani ang mga pastor mao pang pastor di na gyapon sila ba di mo guna tinuod Mura bag di gyapon sila mamino no bisag pastor na sila sa una pareha ra gud sila nga pastor pod ano ba so na mapoy mapaubsanong gyud nga mga pastor nga bisan og kanang kuan ibaw na sila automatic biyaan nila. Nayoban mo depensa, bro, umingon sila nga. Kana sila, dili na sila matuod ka pastor kay nganong wa man nila panindigan ang pagkapastor, hindi man ato magkatoliko pasabot di na sila mga tinuod. Kita mga tinuod ang pastor. Ana ko lang dipiingan na po lang i-brainwash silang membro ba. Nakana sila, di na sila matuod ka pastor kay ug tatuod pa na nagpabilin na sila nato ana. Ngana pud ilang kuan. Bandi maminaw. So, mo na ang kuan, mo na ang hinungdan mga higala nga kanay pinaagi niini kay daghang mga namiya o niya masipang daot sa simbang Katoliko mo na ang gikinahanglan gyud ang Catholic Faith Defender. Mo na nga gingon sa tong Ginoo diya sa Buhat kapitulo 20 28 mo na nga tungod ani ang bersikulo ha ato gining huktan tanawon ginato nganong naata karon ang mga safety. Kay ang mga apostoles sila man gyud kato mga obispo sila man gyud ang kanang pinahan sa Ginoo nga
Moabot ang panahon. Tanawa, Buhat 20:28. Okay, pareho basa si Trilin sa Buhat 20:28 to 30. Bantayin ninyo ang inyong kaugalingon ug ang tanang mga magtutuo nga gitugyanan sa Espiritu Santo kaninyo. At manausab ang iglesia sa Dios nga naiya pinaagi sa kamatayon sa iyang anak. Nahibalo ako nga inigbiya ko kaninyo, anhaon kamo sa mapintas nga mga lobo, ug wala sila isayluan sa panon sa mga magtutuo. May pipilaon niya ka mga tao diha sa inyong pundok nga manudlog bakak aron pagdani sa mga magtutuo sa pagsunod kanila. Okay, so mao na ang hinungdan nga doon nagyoy gikinahanglan gyud ang mga depensor sa simbahan kay doon na may manudlo og bakak. So kining manudlo og bakak mao ni atong trabaho, mao ni atong depensahan. Kanang ato gyud depensaan nga naa joy kamatuoran kay ang uban bakak may panudlo. Kanang kita nga mga safety ang kamatuoran may ato ang isulti. So mo na mga kaigsuonan ko ni Kristo. Muna nga ang CFD sa taas nga panahon doon grabe ang paglawig gikan pa kaniadto sa 1st century, 2nd century, 3rd century nagmadaog kun gyud ang simbahan tungod aning pagdepensa. So ang Catholic Faith Defender nagsugod pa ni panahon pa sa 1st century. Pananglitan karon si Juan kanini ay atong mabasahon diri sa Buhat Kapitulo 7. No? Kisa may unang depensor sa simbahan Katoliko nga ni-depensa sa iglesia. Buhat 7. Si Juan. So ang una yun nga may depensa sa iglesia mga higala. Why lain kato si Esteban kay ang iglesia kaniadto Pinakauna na siya. Oo. Wa pa mapili ang apostolado 12. Nana sila. Pero, kung mag-isgot ang iglesia, ang unang depensor sa iglesia, ang unang yun nga may depensa sa iglesia magkaigsunan, wag ilain, si San Esteban. Ang unang gerero sa iglesia, mao si San Pablo. So si San Pablo, mao yung unang may atake sa iglesia, o gusto niyang wadon ang simbahan, gusto niyang buuhon ang mga apostolis. Pero si Esteban, nakiglantogi. Matod pa sa Buhat 6:8, ingon diri. Si Esteban usa ka tawo nga puno sa grasya o sa gahom, naghimog dagko mga milagro o mga butang nga katingalahan at tubangan sa katawhan. Apan may mga tawo nga misupak o nagiglantugi kaniya. Ang ubang kanila mga Hudiyo nga taga Cyrene o Alejandria nga sakop sa sinagoga nga gingalag mga taong gawas nun. O ang uban taga Sicilia. Apan si Esteban na puno sa espiritu o sa kaalam o tungod nini wala sila makabuntog kaniya sa lantugi. So nagilantugi yun si Esteban sa mga Parisiyo, sa mga Hudiyo, iyang gidepinsaan ang iyang pagtuo. So kita kanang mga lantugi sikan option lang na siya importante na to sa to pagka-CFD kinahanglan kamautang mo depensa unya ikaduha kamautang mo tudlo sa atong mga doktrina nga mao ni atong doktrina kay daghan karong mga Katoliko nga wala na mahibaw sa pangunod sa simbahan o gi-brainwash pa sa uban mo na nga kinahanglan kita mo depensa. Muna nga ang kinini ang si San Pedro nag-auhag yun na to diya sa itong pagdepensa o sa may atong buhaton o saan man na to pag-upload sa mga tao. Palihog og basa sister sa unang Pedro 3:15. Hinunua pasidunggin ninyo si Kristo diha sa inyong mga kasing-kasing ug himua siya nga inyong Ginoo. Pangandam kamo kanunay pagtubag kang bisan kinsa nga magpakisayod kaninyo mahitungod sa inyong paglaom. Apan buhata kini sa kalumo o pagtahod. Batuni ang malinis nga konsensya aron kun kamo bugal-bugalan
kadtong nagsaway sa inyong maayong pamatasan, ingon nga mga sumusunod kang Kristo, maulawan tungod sa ilang gipanulti. Okay, so mo to. Kinahanglang andam kita sa pagtubag, may tungod sa itong paglaom, sa itong gilauman, sa itong pagtuo, o matun pa, buhaton na ito kini diha sa kalumo. So dili ta Isog-isog makikuan, sinumbagay, init away. Init mo Na yung uban nga init pero dili na magiingon sa itong San Pedro nga buhaton kini sa kalumo. Kariha mo init Ang laing sekta init, ang isa po, ang CFD init. Mo lagi na nga kinahanglan batunan sa CFD ang malumo nga kinaiya. Diyan bugal-bugalan kay mapikon bitaw kasagaran mapikon kay bugal-bugalan pod. Bugal-bugalan ka paubos lang yun. Paubos lang. Basta kay naata sa kalumo. Basta kalumo lang. Mula nga ang ato ang grupo nga CFD biblical gina siya. Biblical gina siya. Muna nga sa natong kuan konsilyo matod ba diri sa Acts and Decrees of Second Plenary Council of the Philippines 1991. So nakapenetrate na gyud ang CFD sa Pilipinas. O nakapenetrate na ang grupo sa CFD sa Pilipinas. Kano sa Pilipinas? Ang CFD sa Pilipinas nagsugod ni na wala pa kayo ma-official ang iyang pagsugod ba karon kay rehistrado man ta sa SIC karong panahon na. So doon na tayo dokumento mga higalang atong basahon. So kung sa amang gyud nagsugod ang mga CFD sa Pilipinas. O kisa may nagsugod niini, kisa mga tao nga responsibly nga adunay Catholic Filipiners nga nagdepensa sa pagtuong Katoliko. So atong basahon ring atong dokumento mga kaigsunan. Maayong lakbitan nato ang kaagi pagsunod sa Catholic Defenders sa Pilipinas. Niya nagsugod ni sa Sugbo 1935. Aktibo ang kalihukan sa mga Aglipayano, madasigon sila nga nagtukod sa ilang grupo uban sa pag-atake sa mga doktrina sa Katoliko. Ilabi na sa Santo Papa, ilang giatake sa Santo Papa. Mainiton ang mga misyonero nga Protestante nga mipuyo gayon og mga lugar sama sa San Isidro Tarisay, mga Tarisay, sa Banawa o uban pang mga lungsod. Ang ilang ang paagi mao ang pakikigala, pagtabang sa mga gikinahanglanong material sa mga tao. So doon nagi mga kuan sister mga murag kuan ba? Murag mga paon silbi. Ipanaan nila mga tao para ma-adto nila. Og apil gihapon ang ilang mga atake sa mga doktrina sa mga Katoliko. Ilabi na ni Virgen Maria, niya tradisyon sa mga apostoles, larawan o mga pista sa mga santos. Sumao ni ang ilang ipag-atake. Niadtong 1938 sa parokya sa San Nicolas sa Sugbo, may mga hinimbahong laygo liman nga panagsa makitagbo sa kumbento. Magkatagbo sa kumbento sa ilang higala nga pare. Og magtabi bahin sa panaway sa ubang mga relihiyon. Kada bang mura magpapakabildo ba? Ang pare maayo usab nga mutubag. Dunay pare nga maayo mutubag. Ganahan usab si Padre Undoy Rines. Angas pare si Padre Undoy Rines. Mupakli og mupasabot sa Biblia. Siya ang amahan sa tinuig nga gula sa almanaki kaniadto. Dahil mga almanaki kaniadto. Miguho sinong Pedro Cabalona nagtuon diay sa Biblia. Okay, si Pedro Cabalona nagtuon sa Biblia. Kinaugalingon lang. Nalipay sa pagtudlo sa pare. Nagsabot og adlaw nga may tagbo sa pare. Matod pa diri. Sinong Pedro giilang nga walking Bible sa iyang panahon. Nakatukod siya grupo sa San Nicolas
nga manalipod sa pagtuo. Nakadawat gani siya og award sa Santo Papa ang Pro Ecclesia et Pontificia. Niadtong 1946, humang sa ikaduhang gubat sa parokya sa Virgen de la Regla, siyudad sa Lapu-Lapu na karon. Mitumaw sinong Mundo Riuma, taga Ilocos Liti, tigbuhat og kandila sa pari sa upon. Lantip kayo og pangisip, gamay ra og grado, apan mo ay giila nga teologo sa mga limen kaniadto. Batid sa doktrina Katolika og sa Biblia. Katugbang niya ang magsuong Martin og Domingo Birido nga pulos hinimbahon. Giila sila katabang ni Padre Gerald. O sa naguna pang mga paring redemptoristas sa upon. Dangpanan sila sa mga laygo, ilabi na sa tubag sa mga atake bahin sa doktrina Kristiyana. Sinoy Mundo o sinong Martin pulos nakadawat og award sa Santo Papa. Biyawan. Hindi niya matawanan ni wala sila mga wala ka eskwela ng mga nakadawat wana sila kakuan og kanang theology, philosophy. Nakadawat ng pod mo certificate sa Santo Papa. Kadawat ng pod mo karon. Pero na tayo nadawat din. Pareha ra po lang. O niya, so niadtong 1953 sa Santo Rosario Parish Church, mga laygo malingaw og lali sa konbento bahin sa tinuuhan. Ginikuran sila ni Monsignor Esteban Montesilio, niya namatay sa panuigon nga 100. Binayloay sa mga katarungan bahin sa interpretasyon sa Biblia. Ang buotang pare nalingaw sa kombate, tali sa iyang mga laygo. Apan sa katapusan sila mamati sa iyang hubad sa pagpasabot. Natukod ang Catholic Defenders. So dito na natukod ang Catholic Defenders. Ang tuiga? Kanana ay 1953. Nadtong 1963, mitungha si abogado Mel Comiran himasa og libro sa Katoliko. Magisangka og dialogue sa Freedom Park. Kay nagbo niya ang tadhana nga mga depensor sila Bro Arsenio Cabornay, Bro Catalino Quizon, Bros Vicente og Andres Dayana. Bro Melquiades Andales o Bro Alfonso Resunto. Sikat na din. Resuento. So sikat din Vicente. So mana ni sila ang mga defensor kaniadto 1963. Catalina. Anya sa panahon ni Julio Cardinal Rosales nagparehistro. Sa panahon ni Julio Cardinal Rosales, naparehistro ang CFD sa Securities and Exchange Commission. Gikan nga na indoctrinated sa Sabadista si Bro Sok Fernandez misalmot o niya misulod sa seminaryo. Misulod din si Bro Sok sa seminaryo gikan sa Sabadista. Nakaabot og teolohiya dayon migula sa seminaryo og mihalad sa iyang kinabuhi sa CFD. Mikuyog sa mga rally sa lain-laing mga lalawigan sa Kabisayan o Mindanao. Mitungha sila si Bro Donnie Buanhog, si Bro Jose Tamarong o Bro Ramon Kitamundo. Naghimo sila og modyul og mga basahon sa CFD. Na reforma nila ang mga balaod niini. Ilabi na sa mga paagi sa pagtudlo o ulahin na ang pakiglantugi. So, seminaryo din as Bloodstock, no?
gikan na si Badsok, gikan na siya sa Badista. Sa Budista, pare, di mo? Sa Seminary Adventist, may sulod siya seminaryo na nakaabot siya sa theology, philosophy, theology. Wa siya kalampo sa theology. Mo to nga, ni-focus siya sa CFD, sa Catholic Faith Defender. Grabe, no? Matod pa diri mo ilang gipahimug-atan ang kaluwasan pinaagi sa pagkinabuhi sa kamatuoran ug sa pagtabang sa katao ug ang masubsob nga pagdawat sa mga sakramento. Sa hinahinay naabli ang matuod nga bahandi sa kalag alang sa mga CFD nga sila tipik ug bahin sa plano sa Dios sa pagsangyaw sa kamatuoran sa Dios sa pagpanalipod nini o sa pagdugtong kanunay sa mga kaparian sa mga obispo o ilabi na sa mga Santo Papa. So muni ang kasaysayan sa CFD mga kahigalaan. Muna nga, nitong 1991 doon ay kitawag og Acts and Decrees of Second Plenary Council of the Philippines nga matod pa diri sa paragraph ang mga obispo sa Tibok Pilipinas nag-iusa tungod kay grabe na ang pagsulod sa mga fundamentalista nga mga grupo diri sa Pilipinas. Matod pa diri sa ubos nga bahin, according to the records of Security Exchange Commission, before 1980 there were 228 Protestant groups who entered the Philippines. So adunay 228 na ka mga protestante nga grupo nga misulod sa Pilipinas. But in 1980 to 1989, 1,448 naganaman lang dyan hinong kadaghan. Protestant groups, mostly fundamentalists, came into the country. So naganaman na magkadaghan. Mana nga, doon na sila ang mga kaobispuhan, doon na sila mga mensahe diri nga kinahanglan nga ang grupo sa mga Catholic Faith Defenders nga natukod sa mga laigo suportahan sa mga kaparian. Palihog ko basa, sister. Faced with these realities, there is need a widespread catechesis and apologetics. We need not apologize for apologetic catechesis. Since its birth, Christianity has been subject to attacks from which it has had to defend itself. Jesus had to answer objection to his teachings as the Gospels testify. St. Paul had to answer early Christian errors and charge his disciples to protect the faithful from them while keeping pure to deposit of faith. Apologetics has always been part of the pastoral and theological tradition of the Church. We must today be willing and able to defend our teaching in public fora, and we need to equip faithful so that they can defend their faith. Parish priests must encourage and support the training of lay Catholic faith defenders. Ang giluwatan sa atong mga kaobispuhan diri sa Pilipinas nga ang kapunungan sa Catholic faith defenders kinahanglan suportahan gyud sa mga pari, no? Suportahan gyud sa mga kaparian. So ang mga CFD, no, ang Catholic Faith Defenders dili lamang kay sa pagdepensa sa Katolikong pagtuo apan mapatinaw o mapanghimatuod sa mga dogma o mga balansayon. Sa ingon, naghatag sa kahulugan sa ekonomiya sa kaluwasan. Ato ni mabasa diya sa preamble sa Constitution o purposes sa Artikulo 2. Diha sa Catechism of the Catholic Church number 162 o 2088 nagpahayag nga atong batunan, lig-unon o panalipdan ang atong pagtuo sa inantigo o pagka binansayon. Iyon nga ang consular documents kon CD sa Second Plenary Council of the Philippines sa PCP2 nag-awhag
may panginahanglanon sa halapad nga pagsabuwag sa katesismo o kahibalo, pagpanubag aron pagdepensa gumikan sa mga atake o pagtubag sa mga pagsupak gikan sa mga mainitong fundamentalista o gikan sa mga pugosong lumad nga daw Kristohanong kahugpungan o busa tungod ining mga hagit. Ang pagbansay o mga Catholic defenders dinhi or diha sa mga laygo ikinahanglan gyud sa PCP 2 Article 222. Dugang niya naapil sa iyang mga dekreto sa Artikulo 44 number 3 nagpahayag nga ang mga laygo labi na sa mga tigdumala angay magbaton sa kahibalo o kabatid nga ikinahanglan pagpanalipod o pagpasabot sa pagtuo ngadto sa uban. Mahitumong usab sa 1983 Code of Canon Law sa CCL sa mga Canon 225 number 1 ug mahitumong usab sa 1983 Code of Canon Law sa CCL sa mga Canon 225 number 1 o 222 number 2, 229 number 1 o 231 number 1 ang katumanan sa pagpangalagad sa pulong. Pinasika din ang mga tag-as ng otoridad o pamalaod nga atong pahimug-atan sa itaas diin ang atong nahiunang mga kalihukan nakauit diha niya na nga CFD kinahanglan mo tubo nga mao gayud kung mulanog sa iya gayud. Arita sa mga dekreto sa CFD unang sinodo. Dunay mga giluwatan sa mga synod sa Diocese of Tagbilaran gingon diri. Sa mga dekreto sa unang sinodo sa Diocese of Tagbilaran naglambigit sa Catholic Defenders. Ang CFD nahitala sa ika-18 nga Private Association of Catholic Private Association of Christ Faithful which are officially recognized as such in the Diocese of Tagbilaran. Sa Article 11, Section 3, nagpahayag, gidasig ang tanang mga laygo sa paghatag o kinabubutong pag-alagad diha sa simbahan alang sa iyang kalambuan. Mao ning libro ha. Article 15 mayon ta nga ang CFD magbubulig sa DCDF sa paglantaw, pagsusi o paghukom sa mga kalihukan nga may panagway sa pagpatutuo, diwata ug uban pang naisupak sa atong pagtuo nga mao'y ilang gipahimug-atan og tubag. Sa Article 27, Section 3, nagingon nga tahas usab sa mga private association of Christ Faithful kansang karisma nagpunting sa pagtudlo o pag-umol sa pagpakaylap o pagpangabaga sa mga laraw sa diocese or dioceses. Diin ang CFD mao'y tigdipinsa nini. Naigo usab ang katuyuan sa CFD diha sa Article 30 o Article 76. Ana usab sa Article 74 Section 3 nga giyahan, hanayon o dasigon ang mga kapunungan sa mga laygo nga mga private association of Christ Faithful o religious organization of renewal movement aron sila makatabang sa paglig-on sa gagmayng simbahanong katilingban. Dinhi atong masabot nga ang CFDDI ana ang gihapoy luna sa sabakan sa Santa Iglesia. Muna nga ang itang magpasalamat sa mga obispo nga din nag-encourage sila sa mga kaparian na kinalang musuporta
ang mga kaparian sa mga laygo, labi na sa kapunungan sa Catholic Faith Defenders. So mao kini ang kasaysayan og natay dokumento nini kining niyang gitawag og kanang Acts and Decrees of Second Plenary Council of the Philippines o kiring First Diocesan Synod nga kini atong gibasa gisuportaan gyud sa mga obispo o sa mga kaparian ang mga laygo diya sa kapunungan labi na sa Catholic Faith Defenders. So mga na mga kigsunan o salamat kayo sa inyong pagpamati sa ato ang kining saysay, lakbit saysay kung kanus-an nagsugod ang Catholic Faith Defenders diri sa Tagbilaran. So doon na po ni siya connection mga higala sa Biblia tungod kay madipinsa manta sa atong pagtuo. So salamat kayo sa inyong pagtanaw o ginaot ko ngayon kining share ang daghan ang masayod nini. So kini yung alagad si Edgar Laugan O si Sister Eileen. pasalamat kaninyo o gato kining puson sa bubog kapag ampo. Sa samahan sa Anak sa Espiritu Santo. Amen. Salamat kayo sa pagpadala sa mga balang Espiritu na may nagadasig ka namo sa pagpahibalo sa kamatuoran may tungod sa kasaysayan kanus ang nagsugod ang Catholic Faith Defenders diri sa Pilipinas. Kini tanan na og yampo gipangayo pinagi ni Kristo ng Ginoo. Amen. Sa samahan sa Anak sa Espiritu Santo. Amen. Maayong adlaw karon tanan. Og inyo nang nabati ang mga kamatuoran dinhi ning atong tulumanon. Kay unsay kamatuoran. Ako lang hinaot nga daghang kamog nakatunan. Daghang salamat.